Praise God. Maayong hapon kaninyo. Kaigsuunan. Bisaya na. Galing kasi ng Siargao eh. Okay, purihin ang Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, lang po . Okay po, bago po tayo dumako sa ating message sa hapong ito, tayo po muna ay humingi ng panalangin sa ating Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, patuloy naming dinadalangin, Lord, ang iyong banal na Espiritu, O God, na siyang mag-intercede, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord, na siyang dudurog, Panginoon, sa katigasan namin mga puso, Panginoon. Holy Spirit, lahat ng lalabas sa aking mga labi, Panginoon, pawang nagmumula sa iyo, O God, magbibigay buhay, Panginoon, kalakasan sa lahat ng nangihina, Panginoon, ng iyong mga anak, O God. Salamat, Ama, salamat, O Diyos, sa libo-libo niyo pong anghel sa kalangitan, O God, sa mga oras na to, Panginoon. Tago niyo po ko sa iyong likuran, O God, ikaw ang mataas, Panginoon, sa lugar na ito, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Hindi ko po mabuksan yung aking yung laptop. Wait lang po . Capital. Bakit namatay? Purihin ang Panginoon. Napaka-high-tech ng technology natin ngayon. Hindi mabuksan ang password. Wait lang po . Ay, okay. Ito na po. Totoo na po ito. Okay, purihin ang Lord. Amen. So, ako po ay naatasan na magsalita po sa inyong harapan sa mga oras na to. Excited po bang lahat? Amen. Tumitibok pa po ba mga puso ng bawat isa? Amen. Ngayong buong February po, puro po tayo lahat pag-ibig. Ay, kayo lang pala. Ako pala hindi. Puro tayo lahat pag-ibig. Yan. Yan ang buong tema natin ngayong buong February. So, sino po rito yung nakapag-date na? Nakapag-date na lahat, pumunta na sa bridge ni Esko, doon sa China. Nagpunta na doon, nakapag-date na doon sa dulo. Sa may gasangan, nakapunta na. Tapos na po bang lahat? Wala na po bang habol? Kasi may bus po dyan sa labas. Meron pa pong last, may kakanta po doon si Moira. Sa dulo. Okay. So, kung kayo lahat tapos na, ako po ay hindi pa nakapag-date. So, try ko mamaya, pagkatapos ng service. Okay po. Sa pinuntahan ko po sa lugar ng Siargao, doon po, hindi pa natatapos yung February. Kapag naglilibot kami ni Ate Joy, umiikot-ikot kami ron, laging masakit yung mata ko po. Gusto ko magpasalamin na, kasi talagang sumasakit siya. Kasi lahat na nakakita mo ron, mga couples. Lahat nakikita mo ron, parang, ano ba yan? Pag hindi naka-holding hands, naka-akbay. Yan. So, salamat. Ine-extend po ng kambal yung kanilang hi at hello po sa inyong lahat sa lugar ng Siargao po. Si Ann po, isa sa primary dati, kung nakaalala niyo po siya, yung kambal niya si Grace, handle ko po sila. So, napakabuti ng Lord, ginawa ng Lord sa amin doon sa lugar ng Siargao kasi iningatan po kami ng Panginoon doon. Simula sa eroplano, sabi nga ng Lord sa akin, sabi mo, mahal mo ako. Tapos pagsakay lang ng eroplano, parang ang duwag-duwag mo. Di ba? Minsan tayo mga Kristiyano, pag sinabi natin, Lord, I love you talaga, gagawin ko lahat para sa'yo. Tapos kapag sinukol ka ng Lord doon sa kinakatakutang bagay mo sa buhay mo, doon mo talaga malalaman kung mahal mo siya . Di ba? Kasi sabi ko, noong nasa eroplano po ako, sabi ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, kapag dito nagkaroon ng tribulation na tinatawag, sino yung Kristiyano rito? Taga-SLC. Taas ako ng kamay. Ako po. Tumayo pa ako, tumalon-talon pa ako po. Sige, tumalong ka dyan. Buksan ang pintana ng eroplano, tumalong ka. Nag-backslide po ako ngayon lang. Di ba? So, pinakita sa akin ng Lord, habang nasa eroplano ako, parang, Lord, kaya
kaya ba talaga kitang ipaglaban? Yung pag-ibig ko sa'yo, kaya ko ba talagang panindigan? Kasi pag dumarating po tayo sa sitwasyon na nasusukol na tayo sa bagay na ayaw natin, sa bagay na kinatatakutan natin, yung pangako ng Panginoon nakakalimutan natin eh. Totoo po yun. Na-experience ko po yun nakaraang linggo lang. 'Di ba? So, pero hindi po yun ang pag-aaral natin. Hindi eroplano po, hindi po yung Siargao. Okay. Tanong ko lang po, lahat po naman dito, lalaki at babae, lahat naman tayo, ay talagang nagmamahal. Sino po rito yung naka-experience ng unang kilig? Eh! Ito yung hindi ko pinag-uusapan sa cell group namin eh, kasi, ay nako. Okay, dito na lang sa paalpit. Sino yung nakaranas ito ng kinilig ka? Sabi ng mga bata, tinan mo yung si kuya, oh, batang-bata pa, nakangiti na. Yan yung mga kilig talaga na, di ba? Sino rito yung naka-experience nun? Kwento ko lang po, nung time ko, nung marunong pa ako magmahal, way back 1700s, ang tagal, ang tagal na. Pero alam niyo po ba yung feelings, hindi ko pa nakalimutan sa sobrang tagal. Yung kilig na, no, na wala ka nang ibang binabantayan kundi tumunog yung cellphone mo, kahit naka-silent. Di ba? Kahit naka-silent yung cellphone mo, hindi naka-vibrate, alam mong may nag-chat, alam mong may nag-text, o alam mong may tumatawag. Bakit? Kasi yung heart mo, parang nakakonect dun sa bagay na meron connection dun sa taong minamahal mo. Amen po ba? Tapos, nung naramdaman ko yung kilig na to, yung merong, kasi nung time po namin, text-text pa eh. Yung, where na you, dito na me, kumain na you, eat na you, mga ganun-ganun. Mga ganun-ganun yung kapag nakaka-receive na po ako ng ganong text, nagugulat yung tatay ko, kasi binilan ako ng tatay ko ng cellphone, hindi para mabuang. Sabi ng tatay ko, para kang nabubuang dyan. Itapo mo lang yung cellphone, nakangiti kasi. Nakangiti kasi meron nga nag-chat at may nagki-care. Masarap talaga kapag may nagki-care, di ba, Cara? Masarap yung merong nag-ano sa'yo, lagi nag-update. Andito ako sa ganito, ganyan. Sunduin kita, ganung bagay. So, napakasarap sa pakiramdam ng unang kilig na meron po tayo. Hindi ko po alam kung naranasan niyo po yun, pero alam ko naranasan niyo yun. Lalo na yung mga nanay at tatay na nandito, nung una ka nakatanggap ng bulaklak, chocolate na choknut, or something na, Cloud9, naka-receive ka, nabinigyan ka. O ngayong nakaraang Feb 14, kung nabigyan tayo ng ating mga anak, yung post ng nanay yung post ng kapatid ni Camille, binigyan nila ng flowers yung kanyang mama. Kung lahat ng kabataan, ganun, yung flowers mo namumulaklak ng tagi 1,000, 500, di ba? Puro bulaklak na lang sanang binigay. Sarap-sarap sa pakiramdam. So, hindi lang po magjowa, hindi lang tungkol sa magjowa po ang araw ng ang month ng February, kundi sa lahat ng nagmamahal. Amen? Lahat naman may puso. Saging nga meron eh. Sa Siargao nga, kung gusto kong kumuha sana, para ito na lang ang pusong meron ako, kaso lang maliit pa. Maliit pa yung puso ng saging. Okay, so, ngayon po, real talk po ang pag-uusapan natin sa buong February. Meron po isang kabataan sa akin nagtanong. Hindi ko na sasabihin ang pangalan niya, pero wag na nga. Sabi niya, ate, sabi nila ikaw daw ang mag-i-speak. Sabi nga nila, ako daw. Hindi ko rin alam eh. So, sabi niya sa akin, ang title nung unang week ate, single pero di lonely. So, sabi ko, single pero hindi lonely, parang ako pa rin yun eh, no? So, single si Ate Jo pero hindi lonely. Totoo naman yun. Pangalawa, kay Ian naman, bawal na pag-ibig. Na-experience ko din yun. Yung pag-ibig na pinagbawal. Di ba? So, pangatlo, nung nakaraan wala ako dito, yung ready na ba? Ready ka na ba? O ready na ako? So, ako pa rin yun. Sabi nga nila, kapag umawak ko ng bata, pwede na raw eh. Kapag sumusubo sila ng niluto ko, pwede na daw. Yun ang sabi nila. So, ready na ako. Yun. Sabi niya. Tapos, ang sabi naman niya, alam ko na ate ang topic mo kung ano. Sabi ko, sige, ano nga? Walang pag-ibig. So, ang topic ko ngayon ay walang pag-ibig. So, ako ay loveless. Buti na lang, hindi lang ako, pati nasa multay. Di ba? Okay. Ang title po natin ngayon, mamaya kakausapin ko siya kung sino man siya. Ang title po natin ngayon ay Walang Katulad na Pag-ibig. Amen. Sinong gusto ng walang katulad na pag-ibig?
Basahin po natin ang John 3:16, Juan 3:16, 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kabisado ng lahat yan, di ba? John 3:16. Kasi, kaya nila kabisado to, kaya natin kabisado to, kasi ang sarap ng feeling na meron nagmamahal sa atin. Amen? Yung may Diyos na nagsasabi sa'yo, anak, itong ginawa ko para sa'yo. Ibinigay ko ang kaisa-isa kong anak para sa'yo. Sino rito yung naka-experience na nagbigay ng isang bagay sa isang taong hindi naman niya kamag-anak? Na yung bagay na yon talagang, yun na lang ang nag-iisa sa kanya at mahalaga sa kanya. Pero kailangan ng taong ito, ibibigay ko. Ano kaya ang pakiramdam ng gano'n? Halimbawa, meron kang anak. Halimbawa, si Nanay Peli. Si Charity ang nag-iisa niyang anak. Kailangan, kukunin namin si Charity para nilalaban namin sa gera. Ititrain namin habang bata pa. Kailangan namin siya. Lahat ng firstborn, babae at lalaki, lahat yon kailangan namin. Ano kaya sabi ni Nanay Peli? Tagal ko itong inantay. Di ba? Pinag-pray ko to sa Panginoon. Tapos ilalaban mo sa gera. Gera yun, bala, tsaka talagang grabe yung pagdadaanan ng anak ko. Ayaw ko ng ganun kasi lamok nga, kapag dumapo sa anak ko, tatagain ko talaga yung lamok eh. Di ba? Kapag dumapo ang langaw sa anak ko, sasampalin ko talaga yung mukha ng anak ko eh, para lang mapatay yung langaw eh. Di ba? Tapos isasabak mo sa gera. Pag gera, yan eh, mabubuhay ka o mamamatay ka, dalawa lang kasi yan eh. O sugatan ka sa ospital eh, ganun eh. Alam mo ng kahinat na ng anak mo. Hindi niya na ibibigay, hindi niya napapahiram. Pero ang Panginoon, ang Ama, hindi niya pinagkait sa atin ang kanyang anak. Binigay niya ang anak niya para sa atin, para tayo masave. Di ba napakagandang regalo yon? Napakagandang regalo na mula sa Ama, na ang isang katulad ko, katulad natin na wala namang kakwenta-kwenta, pero binigyan niya ng halaga. Amen? Parang katulad ng ginagawa, una ko nakitang ginawa to kay si Nanay Christy, yung 1,000 na inapak-apakan. Pag inangat mo 1,000 pa rin siya, may halaga pa rin siya. Kahit anong apak mo sa kanya, kahit anong lukot mo sa kanya, may halaga pa rin siya. Ganon tayo sa Panginoon. Nilagyan ka ng halaga ng Lord, kahit anong kasalanan ng nagawa mo, lumapit ka sa Kanya, mahal ka pa rin niya. Papatawarin ka pa rin niya. Bakit? Kasi nga nauna niya nang binigay ang kanyang anak eh. Bago ka pa nagkasala, mayroon ng anak, mayroon ng Jesus Christ na namatay para sa'yo. Amen? Yun ay tatamasain mo na lang. Depende na lang sa'yo kung paano mo aalagaan. Amen? Amen po bo. Okay. Naalala niyo po si kwento ko na rin to eh, si Selena Gomez ng Hollywood. Hindi ko lang alam kung nag-a-actress na rin to eh. Singer siya. Nagkaroon siya ng lupus, yung sakit niya. Yung kinakain yung kanyang mga something-something na nahihirapan siyang maglakad, ganyan. So nagkaroon siya ng sakit na ganon. At ang inatake yung kanyang kidney ni Selena Gomez. Tapos dumating yung point na kailangan niyang mag-kidney transplant. Alam niyo po ba sino nagbigay sa kanya ng kidney para ma-transplant siya? Kilala niyo po ba sila? Hindi niyo sila kilala? Si Selena Gomez? Papakilala ko kayo mamaya. Yung kanyang best friend. Sino po may best friend dito? Are you willing to die? Today? And to now? Di ba? Si Selena Gomez, meron siyang best friend na si Francia ang pangalan. Binigay ng kaibigan niya nang walang agam-agam, nang walang pagdududa, walang takot sa kanyang pagmumukha. Binigay niya ang kabilang kid, kasi dalawa pong kidney natin. Diba? Isa nandito sa ulo, nasa paa yung kabila. So, ibinigay niya yung nasa ulo siguro. Binigay niya yung isang kidney niya para kay Selena. Tapos, nagpa-opera silang dalawa. Kaya meron silang kung si Pilmar at saka yung best friend niya, may tato, 224. Si Selena naman at saka ang best friend niya, may tato dito naman. May hiwa. Meron silang, sabi ni Selena sa kanya, sabi ni Selena nung interview, ito yung pinaka-precious na gift
expenses na gift na binigay niya sa akin. Ito yung gift na walang katulad. Ang sabi ni Selena, na binigay sa akin ng aking best friend. Bakit? Kasi nga, dinugtungan niya ang buhay ni Selena Gomez. Si Selena Gomez, ano siya, singer. Alam ko, nag-actress din siya sa ibang bansa eh. So, tayo, hindi niya yun hindi niya yun relatives. Best friend lang. Best friend mo lang ako. Ganon. Tapos, tawag nito, binigay pa rin niya kahit best friend niya, kahit wala silang related sa dugo, or hindi sila magkamag-anak, still binigay niya pa rin yung kidney niya. So, ang nangyari nito, talagang hindi lang sila mag-sister, kundi magkaisa na sila. Kasi bakit? Yung kidney ng isa nasa kanya na. Pinahalagahan ni Selena Gomez ang ginawa ng kanyang best friend. Tayo po ba? Di ba pag sinasabi natin best friend natin ng Lord, yung ginawa ba niya sa atin, pinahalagahan ba natin? Pag gumagawa tayo ng something na nakatalikod sa mga leader o sa church, nasa labas ng church, gumagawa ka ng hindi maganda, nakaalala mo ba yung sinabi ng Lord na best friend mo ako? Naalala po ba natin yung mga ganong bagay? Na binigay niya yung buhay sa krus ng Kalbaryo kapag gumagawa tayo ng hindi maganda? Naalala po ba natin yung mga bagay na yan? Si Selena, naaalala niya yung ginawa sa kanya ng kaibigan niya, ng pagbibigay ng kidney sa kanya. Okay. So, ngayon po, andyan pa po ba ang lahat? Amen. Ngayon po, pag-aaralan po natin, tatlo lang pong katangian ng Lord, tatlong katangian ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Maraming katangian ng Lord pagdating sa pag-ibig. Tatlo lang po ang ating pag-uusapan sa mga oras na ito. Una po, yan. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. Naalala ko po, basahin po muna natin yung verse. Sabi po sa verse, sa Roma 5:6-8, sapagkat nung tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga kasalanan. 7, mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Purihin ang Lord. Naalala ko po dito, nung time po na nagbo-boyfriend pa po ako. Ang hirap ikwento kasi naalala ko na naman yung nung time po na na may boyfriend po ako nung time na yon. Siguro patay na wala na yung aking father. Nung time na yun, wala na yung aking father. Sabi malalaman nila kung sino kasi wala naman nakakilala sa akin dito. Okay. Nung namatay yung father ko, may boyfriend po ako, sabi ng boyfriend ko po, cut mo na lang to palangga. Sabi niya, kung mahal mo ako, patunayan mo. Usually, yan ang mga lingwahe ng mga lalaking mga lalaki. Yan ang mga lingwahe nila eh. So, dumating yung point na, sabi ko, kasi ako po yung tipo ng tao na kapag nakikipagrelasyon, feeling ko pag-aari niya na ako, parang ganun. So, parang hindi na ako pwedeng lumingon sa kabila, kahit pwede naman pala. Hindi nalilingon sa kabila, mga ganun. Tapos sabi niya sa akin, kung mahal mo talaga ako, patunayan mo. Sinampal ko, o yan, di ba, mahal kita, sinampal na kita. Ganung bagay. So, ang hinihingi niya kasi ng lalaki na yon is, mag-live-in. Mag-live-in na kami, total wala naman na akong parents that time. So, Kristiyano na ako eh. Leader pa ako sa church, tas yung mga youth talagang sabi ko, sige, pag-iisipan, ganyan. Tapos, dumating yung point na nagkagulo po yung mga kabataan. Alala ko, hindi ko malilimutan yan sapagkat yun ang isa sa mga trending ng buhay ko. Nagkagulo ang mga kabataan. Talagang gusto nila akong paalisin. Sa simbahan, nagwelga na sila. Gusto nila akong patalsikin. Okay. Dumating yung point na yun, tapos talagang pinaisip sa akin ng Lord, meron ka kasing ginagawang hindi kaaya-aya sa aking paningin. Di ba sabi ng Bible, huwag mong batukan ng hindi mo, huwag kang makipamatok. Di ba? Huwag kang makipamatok sa hindi mo kauri, pananampalataya.
Ganyan. So dumating yung point na nag-jump ako eh. Leader ako tapos sinuway ko ang Panginoon. So pinakita sa akin ng Lord doon na nagkagulo ang mga kabataan. Tapos kinausap ko yung boyfriend ko that time, sabi ko sa kanya, papatunayan ko kung gaano kita kamahal. Sabi ko, break na tayo. Nakipag-break po ako ng walang rason, hindi kami nag-away, mga ganyan-ganyan. So ang sabi ko lang sa kanya, si Lord nang bahala sa'yo, si Lord nang bahala sa akin. Kung tayo, yun nga, hindi nga kami. So, yun, buti na lang, binigyan ako ng wisdom na Lord kung paano itutuwid yung pagkakamaling aking nagawa. So, kasi may condition kasi siya eh. Di ba? Ang condition niya, kung talagang mahal mo ako, ganito ang gawin mo. Ganyan ang gawin mo. Pero si Lord hindi eh. Nagmahal siya, sabi ng Panginoon, mahal kita. Period. Yun lang yun. Wala akong sa'yo, wala akong sasabihin sa'yo na anuhin mo. Gawin mo, basta mahal kita. Ganun lang. Alam niyo po ba, yung story po ni Samson and Delilah. Sino po nakakakilala sa istorya nilang dalawa? Si Samson po, yung kalbo. Tapos si Delilah, si Samson po yung mahaba yung buhok. 'Di ba? Si Delilah naman po yung kanyang naging girlfriend na kinasama na siya yung dahilan kung bakit nawala ang lakas ni Samson. 'Di ba? Kasi si Samson, katulad ko rin, mananampalataya na mahilig. Ako po talaga, hindi pa ako nagkaroon ng boyfriend na mananampalataya. Ewan ko lang baka ngayon. Wala. Kumbaga prodigal talaga ako, kaya sabihin nyo na sa sarili nyo na pares pala tayo, Ate Jo. Ayan. So, pero, yung time kasi nito ni Samson, ang sabi sa kanya, ang pinakaano talaga ng Israelites, hindi sila makikipamatok. Siya naman, lahat ng makita, kahit poste siguro, pag makita ni Samson na maganda yung poste, talagang papatulan niya eh. Ganon si Samson sa babae. Nung time na to, sabi sa kanya ni Delilah, kung talagang mahal mo ko, sabihin mo sa akin kung saan nanggagaling ang lakas mo. Kung saan nanggagaling ang lakas mo, kailangan sabihin mo sa akin. Kasi mahal mo nga ako, di ba? So wala tayong sekreto. Wala tayong sekretuhan. So, ang nangyari, katagal-tagalan, sinabi niya kung saan yung sekreto niya. Ang sekreto niya nasa kuko. Haba kasi ng kuko niya eh. Pag pinutol yon, rar. Di ba? Yung buhok niya, ang pinakano niya. So, doon nadali si Samson. So, kapag yung pag-ibig po, na binibigyan ka ng kondisyon, pag-ibig yan dito sa mundo. Ang kailangan natin yung pag-ibig na kasi tapos na tayo eh. X-factor na tayo kahapon eh. X-talk na tayo kahapon eh, di ba? Lahat ng pag-ibig nasabi na doon. Lahat ng mga bawal nasabi na doon. Lahat ng mga kung ano-anong bagay nasabi na doon. Sa mga kabataan. So, sabi nga, sa mga kabataan, kahapon, wag, buka ka ng buka ka. Di ba? So, lahat, kahapon, sayang po yung mga nanay, mga tatay, yung mga anak niyo po sana nandun kahapon para na-open po sila sa mga bagay-bagay. Para po hindi po sila naliligaw ng landas. Okay po? So, yun nga po. Balik tayo kay Delilah at saka kay Samson. So, nagkaroon ng kondisyon ng pag-ibig nila. Hindi naging matalino si Samson. Minsan, doon tayo weak sa pag-ibig. Kahit unbeliever, pinapatulan po natin. Bakit? Kasi nga, gwapo, maganda, mabait, mapera, ganyan mga kondisyon eh. Ako, mahilig po ako sa yung mga bad boy type. Yung laging may baril. Bad boy type, yun ang hilig ko. Kasi kaya doon ako tinitira ng kaaway kapag nakita ko ng mga mala Rudy Fernandez. Hindi nyo nabutan niya na, no? Lolo na kasi yan. Wala na rin siya. So mga ganung bagay, doon ako inaano ng kaaway, talaga dinideceive. So dito si Samson, dinisib siya kay Delilah. Kaya ang nangyari sa kanya, nawala yung anointing ng Lord sa kanya. Nawala yung lakas na binigay ng Lord. Kaya minsan tayo, mga Kristiyano na pumapatol sa bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon, nawawala tayo eh. Marami na tayong kabataan ngayon na talagang sabi nila, Lord, dadaling ko sa'yo to, mabuborn again sa'yo to. Sinabi ko rin yan. Wala pa ako nadala. As in, kahit isa. Alam niyo po ba, pag pupunta yung boyfriend ko sa bahay, lamesa namin bilog. Pupunta magkakain kami doon, ganyan-ganyan. Pero meron akong backup. Lagi talaga ako may backup kasi ayaw ko nalilin lang ako ni Satanas ng harap-harapan eh. Yung aking pinsan na si Abraham,
Lagi kong backup yun, lagi nasa tabi ko. So kung makain kami, ganyan, kain kami. Bago kami kakain, pipray muna. Hawak kaming kamay. Sabi ko, Lord, sana born again to, ganyan. Pipray kami. Lahat pinapakita ko sa kanya. Kakain kami, alis kami, pipray kami. Tapos siya naman sumusunod naman, walang problema. So doon ko nalaman na si Satanas pala, mapagpanggap talaga. So akala mo talagang yun na, kasi nagpipray naman kayo, mga ganyan-ganyan, pero hindi pala. Hindi pa rin pala kayo. Di ba? So ba't ba ako napunta doon? Okay, si Delilah din ganun. Si Delilah, laging kasama ni Samson. Pero na-deceive pa rin. Nawala yung mga anointing sa kanya at yung lakas. May mga Kristiyano na marami na rin akong mga na-handle na ate, ipupurso ko talaga to. Dadaling ko sa Panginoon. Glory to God, ngayon, wala, hindi ko na sila nakikita. So baka bulag lang ako o nandito siya, hindi ko nakikita. Pero talagang wala pa akong kabataan na na-handle na sinabi nilang ate, maboborn again to. Ay meron pala, kumpare ko, pero hindi siya active masyado, si Kuya Jong. Sabi dati si Ate Laika, nasa na sila, Malaya House. Sabi na Ate Laika, Ate Jo, dadaling ko talaga to, ganyan-ganyan. Sabi ko, sige, dalin mo. Pinagsayaw niya, special number. Partner silang sumay. Hanggang ngayon, naglilingkod pa rin sa Lord, hindi nga lang ganun ka-active kasi nga abroad. Pero the rest nun, wala na ako nakita na talagang pumatol sa unbeliever na nanatili sa Lord. Yung iba nawala. Kung mayroon kayong kakilala ngayon, di ba wala na sila? So ganun, kasi sabi ng tatay ko nung nabubuhay pa siya, sabi ng tatay ko, anak, kapag ang bato na nakita mo, pag halimbawa yung bato nakita mo na bato na yan, huwag mong sipain. O kaya yung isang bagay na matulis na nakita mo, huwag mo na sipain. Bato nga matulis nga Pag sinipa mo, alam mo na kung anong kahinatnan mo. Pag hindi ka ma-orthopedic, emergency ka sa gut. Sinipa mo di ba? Ganon din po yung bagay na makikipamatok tayo sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Kapag ginawa po natin yan, Samson na po ang kalalabasan natin. Mawawalan tayo ng lakas, mawawala tayo sa Panginoon. Amen po ba? Okay. Kapag dumating po yung tao po sa inyo at yung taong inaakala ninyo na siya na ipara sa'yo, tapos nagbigay siya ng kondisyon sa'yo, magdalawang isip ka na. Maliban na lang yung kondisyon na binigay sa'yo, kapag nabuo mo ang devotion mo ng kompleto ngayong buong taon, sasagutin na kita sa January 1. Siguro naman napakaganda namang kondisyon yun. I-grab nyo ng opportunity. Nagkaroon pa ng idea, Okay. Okay, pangalawa po. Ang pag-ibig ng Diyos ay mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Amen? Basahin po natin yung awit 103:17. Ngunit ang pag-ibig ni Yahweh ay tunay na walang hanggan. Iba pa lang nakalagay dyan. 2. Ang pag-ibig ng Diyos ay mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Okay, yan, hanggang. Sabi sa awit 103:17, ngunit ang pag-ibig ni Yahweh ay tunay na walang hanggan. Sa sino man, sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Purihin ang Panginoon. Kilala niyo pa si Propeta Hoseas? Propeta Hoseas. Hosea. Yan. Siya yung propeta ng Israel that time na kinausap ng Lord na pakasalan niya yung isang babaeng patotot. Alam niyo yung babaeng patotot? Yung patintero na laro, di ba may patotot doon? Nakaganon. So, ganun po ang trabaho niya, tagaharang po. Tagaharang ng lalaki, tapos dinadala niya sa tabi para bayaran siya. So, ibig sabihin po, siya yung babaeng bayaran. Babaeng bayaran. So, nagbibenta siya ng aliw. Isang propeta, papakasalan ng isang babaeng hostess, kung baga sa iba pang words. Di ba? So, kung ikaw yun, tuwan-tuwa ka na kasi gusto mong pumatol sa unbeliever Si Hoseas, ginawa niya yon, ang utos ng Lord sa kanya. Bakit? Kasi nga dito, gustong ipakita ng Panginoon sa bansang Israel na sila yung babaeng nagbibenta ng aliw. At si Hosea naman ang Diyos. Tinanggap siya ng buong buo. Yung pag-ibig ng Lord sa atin,
Parang nung umakyat ako sa sa eroplano, yung umakyat pala yung eroplano kasama ako, sa langit, sa mga ulap, yan. Nung nandun ako sa taas, medyo sinisilip-silip ko kahit nalulula ako, kita mo yung buong ganyan, pero hindi mo makita yung pinakadulo. Kahit nasa taas ka na, hindi mo makita. Bakit? Kasi nga, nakasarado yung bintana. Hindi mo makita kasi yung dulo sa dulo, malawak. Gawin ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sobrang lawak. Hindi kayang harangin ng kasalanan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya may isang Kristo na namatay. Bakit? Kasi nga, yun ang nag-break ng kasalanan sa buhay ng bawat isa sa atin. So pinapakita ng Lord dito, nung si Propeta Hosea, na pinakasalan niya itong si pangalan ng babae na si Gomer. Si Gomer ang babaeng nagbebenta ng aliw. Nung pinakasalan niya to, talagang sa kanya kasama niya sa umaga, iba naman ang kapiling sa gabi. Sino dito ang naka-experience ng ganong asawa? Iba yung tinatrabaho sa gabi, iba yung tinatrabaho sa umaga. 'Di ba? Ang hirap ng ganon klase. Yun nga lang kapag ikaw nga lang may jowa ka nga lang tapos may ka-close na ka-close na dito sa simbahan talagang naiirita ka na Dikit pa ng dikit, alam nang meron na nga tong jowa, mga ganon, di ba? Naiirita ka na. So, si Hosea, ito ang ginawa niya. Talagang, minahal niya tong babae na to ng buong puso. Yung babae lang na to ang kanyang asawa. Pero yung babae na to, maraming katabing lalaki sa higaan. Hindi lang si Hosea ang katabi niya. So ganito yung Panginoon na kahit gumawa ka ng kasalanan, anak, humarap ka lang sa akin, bumalik ka lang sa akin, open arms pa rin kitang tatanggapin. Ganon yung pag-ibig ng Lord. Meron po akong testimony ko lang. Hindi ko naman to buhay ng iba, pero na-witness ko kasi at na-amaze ako. Meron akong friend na lang. Nagkaroon sila ng yung asawa niya, nagkaroon sila ng third party ng asawa niya. So, birthday rito, anniversary dito. So, tapos may kabila naman, death anniversary. So, third party. Nagkaroon sila ng ganon. Ang nagloko po, yung lalaki. Nagloko yung lalaki. Tapos, humingi ng tawad sa kanya yung lalaki. Pinatawad pa rin niya. Na-amaze nga ako sa babae kasi bakit? Kasi pag ako kasi yun, ewan ko lang kasi hindi pa naman ako nakaka-experience mag-asawa po. Yan. Pero pag ako kasi, yung ngayon yung sa kaisipan ko ngayon, yung word nila, yung word lang po sa labas, na parang aso na kapag nilawayan na ng isa, hindi ko nakakainin, parang ganon. So, sa kanya, na-amaze ako sa kanya kasi pinatawad niya yung asawa niya. Kasi ang pinaninindigan niya, yung sinumpa nila sa altar. Ang sabi nila ron, hanggang sa buhay man sa kamatayan, sa karamdaman man o sa kagalingan, sa hirap man o sa ginhawa. So dumating yung point ng kahinaan ng lalaki, siya ang naging malakas. Amen? So, ngayon buong family meron sila. Usually kasi, yung ego ng isang tao, yung pride na katulad na meron ako, di ba? Yun kasi yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng wasak na pamilya. Marami tayo ngayon na papanood o nababalitaan ng mga watak na pamilya. Sa showbiz pa lang, di ba? Ang dami na kaka-engage pa lang, maya-maya hiwalay na. Kakakasal pa lang, maya-maya, mga ilang divorce na. Di ba? Ewan ko lang po kung naalala ni Ate Yoli, meron kasi dating member. Kuya-kuya ko siya, si Kuya Junjun. Kuya Junjun ang laki nun. Pag dito yung vlog pasto dito, matangkad na lalaki. Tapos mayroon siyang girlfriend, si Ate Gina po ata pangalan, Ate Gina, yan. Sa Ate Gina po, pag tinignan mo siya, angelic yung face niya Parang si Giselle. Angelic yung face niya, maganda siya. Maliit nga lang siya na babae, para si Giselle. Maliit lang siya na babae kasi matangkad yung lalaki. Tapos siguro mga hanggang dito lang siya. Mga kilikili lang ata. Pero si Ate Gina, kung i-rate ko siya, sa pagkakaalala ko perfect. Oo. Kasi 24, 75, and ganon-ganon yung katawan niya. Sexy siya. Sexy si Ate Gina. Tapos, yung maputi rin siya, makinis yung balat, talagang wala kang makitang peklat, mga ganyan. Tapos, ang malupit pa, maganda yung background ng family at may pera.
Si Ate Gina, alam ko, graduate siya sa Parma, yung trabaho. Ganon? O yun. Parma. Doon siya, yun ang at tinapos niya. Tapos meron silang pharmacist sa Cavite. Meron silang mga butikahan. May mga ganun-ganun sila. So, kung titingnan mo, stable, tapos may trabaho rin si Ate Gina. Nurse din ata siya eh. Nagna-nurse din siya, parang ganon. So, paborito siya ng mga namin, mga nanay namin noon. Si kay Junjun, tsaka si Ate Gina. Paborito sila. Anak-anakan sila ng aking nanay. Yan. So, sa bahay sila nag-i-stay pag nandoon sila. Kinasal sila, wala kami, hindi kami invited. Buti nga. Hindi kami invited. So, nung kinasal sila, ang ganda ng wedding, ang ganda talaga ng doon sa may, ng BTI pa noon. Nalungkot ako kasi mga ilang taon lang, siguro 3 years, o mga ganun lang, 3 or 2, naghiwalay. Ang tagal nilang magjowa. Kaya wag kayo pag nagjowa kayo, pakasalan nyo na agad. Hi, joke lang pala. Okay, di ba? Kapag ang tagal nilang magjowa, ang tagal nilang pero nung time na yon, 3 years ata o 2 years, mga ganun, hiwalay na lamang kung hiwalay. Mas nakakalungkot, bakit para silang Kristiyano, para silang ginagamit sa Panginoon. Maganda ang boses ni Ate Gina, song leader yun Balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. Ganun yun. Maganda ang boses ni Ate Gina. Pero yun, hindi nga sila pinalad at sila ay naghiwalay. So, doon kasi, napaghihiwalay kasi ang isang pamilya dahil sa pride. Kung nakagawa ng isang bagay na hindi maganda yung partner mo, nag-advise, akala mo talaga may partner. Kung nakagawa ng hindi magandang bagay ang partners mo, gumawa ka din para patas-patas kayo. Pag-pray mo siya, patawarin mo siya. Kasi isipin mo lagi, paano ka ba pinatawad ng Panginoon? Babalik ka lagi sa sarili mo eh. Hindi mo titingnan yung ginawa sa'yo ng partner mo, o ng kaibigan mo, o ng tao na sa katabi mo. Hindi yun ang titingnan mo eh. Ang titingnan mo, anong ginawa ng Diyos para sa akin. Kasi kapag nakita mo yung sarili mo kung nasaan ka sa harapan ng Panginoon, kahit ano pang gawing sakit sa'yo ng taong sa katabi mo, o kapitbahay mo, kamag-anak mo, pamilya mo, wala yun, baliwala. Bakit? Kasi nga, ang tinitingnan mo, pag-ibig ng Lord sa'yo. Maganda po ang pakiramdam kapag dumating ka sa point na hindi mo na tinitingnan yung ginagawa na mali. Kahit sabihin kang, ang martir mo naman. Meron po akong tita. Share ko lang po yung family ko. Hindi perfect po yung family ko. Mayroon po kaming, yung hindi nga perfect. Ganon. Tawag nito, may tita po ako. Dumating po yung time na talagang nagtanim ako ng galit sa kanya. Tumubo na nga eh. Nagkaugat-ugat, ganon. So, nagtanim ako ng galit sa kanya. Na-release lang ito nung encounter. Kauna-unang encounter po namin sa Galilee. Ay, hindi. Swimming pala yun. Sa Bethel. Bethel pala, Caloocan. Yung kauna-unahan naming encounter. Na kami na Ate Joy lang ata nandoon. Si Junie, nandoon din. Tsaka si Ruth. Yan, si Ruth. Kami magkakasama una nag-encounter. So doon ko lang na-release yung ang sarap ng pakiramdam. Kasi yung tita ko po kasi napakabait. Po siya, backslider po kasi siya eh. Pakita niya sa amin kapag nandiyan kami, okay. Pero kapag nakatalikod kami, binabackstab, tawag ba doon? Ginaganon kami. Sinisiraan ako, personal. Tapos dumating yung point na talaga nag-chat ako sa kanya, sabi ko sa kanya, Tia, kasi kamamatay lang po ng tatay ko, tapos kung ano-ano nang narinig kong salita. So nag-chat ako sa tiya ko, sabi ko, Tia, pasensya ka na kung mababastos kita ngayon. Ngayon lang naman. Pero that time, hindi pa ako Christian talaga kasi kamamatay pa lang po ng tatay ko noong time na yon. Ano po ba ang gusto mo para, kasi malaki daw ang utang na loob ko sa kanila, mga ganon-ganon. So ano po bang gusto mo para mabayaran ko yung sinasabi mong utang na loob? Gusto mo bang magbigti ako ngayong gabi? Yun talagang sinabi ko sa tiyahin ko. Talagang naglabas ako ng sama ng loob sa kanya. Tapos sinat ko yung friend ko, si Janice, yung aking kaibigan na ibibigay ko yung kidney ko. Pero wag muna ngayon. Magkasalita pa ako eh. Sinabi ko sa kanya, Nis, kapag may mangyari sa akin, palibing mo na lang ako, ikaw nang bahala. Ang ganun tayo, talagang ganun ang nasa utak ko. That time, hindi pa ako Christian. Tapos, pero nasa point na ako na nagsisimba-simba na ganyan, umaate na sa gawain ng Panginoon. Nung time na yun, nakita ko yung kumot-kumot namin, tapos inisip ko, saan kaya ako magbibigti dito? Ang baba ng habitat.
Talagang gaganito ba ako? Isip-isip ko na ganyan habang umiiyak-iyak ako. Tapos sabi ko, sige na, papahinga muna ako, pagod ako eh. Mamaya-maya na lang pag nagising ako. Glory to God kasi nagising ako umaga na. Pagkagising ko ng umaga, parang nawala na sa akin yung iniisip kong pagpapakamatay. Kasi, alam niyo nangyari? Nalaglag po ako. Naramdaman ko po, sa hagdan po namin, naramdaman ko po yung paa ko masakit. So sabi ko, ito pa lang. Paa pa lang na sa akin, masakit na. Paano ko nagbigti ako? Sobrang sakit ng buong katawan ko noon. So, glory to God kasi, nawala na yung ganong sitwasyon. Tapos nung dumating yung point na nag-encounter po ako, na-release po lahat yun. Ang sarap po ng pakiramdam. Ngayon po yung tita ko, naaakap ko na po siya ng walang, kawakala mo ah. Aakap ko na po siya talaga ng pagmamahal. Hindi na nga lang po ako nakikihalubilo sa kanila gaano kasi malayo po sila. Pero naaakap ko na po siya. Sasabi ko na sa kanya na walang galit na tiya, salamat, ganyan. So, yun po yung nagagawa kasi ng pagpapatawad sa buhay natin eh. Nare-release tayo sa mga ganung bagay at nalalaman natin na ito yung binigay ng Lord sa akin eh. Pinatawad niya ako ng walang hanggan, walang kondisyon, walang kung ano-anong bagay. Pinatawad ako ng Lord, basta pinatawad niya ako. Kahit ano ang nagawa kong kasalanan. Masarap po sa pakiramdam, promise. Kaya kung meron po kayong dinadala ngayong hinanaing sa magulang nyo, sa kapatid nyo, na lagi kayong inuubusan ng ulam sa bahay kasi tagal nyo sa simbahan. Nung lagi kayong talagang dinidibdib nyo masyado yung mga bagay-bagay na yan, i-release nyo sa Panginoon. Kapag yan nakawala, ang daling magmahal. Lahat nga kayo, mahal ko ngayon eh. Simula nung na-release ko yung galit ko sa tita ko at nakita ko gaano ako minahal ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Andiyan pa ang lahat. Okay, palakpak sa ating Diyos na buhay. Okay. So pangatlo po, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kumukupas. Sino po rito yung naka-experience na nakapaglaba ka ng dikolor na nangungupas? Na isama mo sa mga puti o kaya sa mga, di ba ang pangit tingnan, nakakainis. Parang feeling mo yung isang bagay na yon, yung damit na nakupasan na yon, parang wala na siyang kwenta. Lalo na pa yung paborito mong pen shop, bench, yung mga branded, oxygen, mga hydrogen, mga kung ano-anong mga brand dyan, nandyan sa'yo. Di ba? Pag yan ang tinamaan ng mga kupas-kupas, parang wala na silang halaga. Pero ang Lord, hindi kumukupas ang kanyang pag-ibig. Kung yung asawa mo nangako siya noon na ibibigay ko sa'yo ang bituin, binigay naman sa'yo. Yun nga lang may kasamang moon. Dito. Nung nakita mo yung mga bituin, may moon ka dito. Di ba? Sino yung nakaalala ng nag-viral ngayon yun eh, yung babaeng magjowang hanggang ngayon hindi ko pa wala nakuha yung pangalan. Yung binugbog siya ng lalaki. Di ba nag-propose? Wow, ganun-ganun pa sila, ganyan-ganyan. Mga ilang lang, wasak na yung mukha eh. Kasi sinubukan kasi yung kamao eh, kasi hindi siya binigyan siya ng singsing, sinubukan ng lalaking kamao niya sa mukha ng partner niya. Wasak-wasak yung mukha ng partner niya. Ang sabi niya, sa partner niya, patawarin mo ako. Hindi ko na uulitin, bigyan mo ko ng second chance. Ano sabi ni Catherine Bernardo? I never give second chances. Sabi ni Catherine yun, hindi siya nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Amen? Pero sabi nito sa Isaiah 54:10, maguguho ang mga bundok at mga burol ay mayayanig, ngunit wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Iyan ang sinabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. Sabi po nila, wala raw akong love life. Pero sabi ng Lord, may nagmamahal sa akin. Narinig niyo yung verse na binasa natin? Sinabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. So sorry po, may nagmamahal na po sa akin, taken na po ako. Amen? Andyan na po yung Lord. Mahal niya po ako. Kung sa tingin mo ikaw, walang nagmamahal sa'yo, dumarating yung point na nag-iisa ka, yung mga imo-imo, mga kabataan. Sa Bisaya yung imo, akin, akin. Di ba? Nag-iimo-imo kayo sa isang tabi o kaya nagpo-post kayo ng mga kung ano doon sa notes ninyo sa messenger na I'm alone, lonely, cry, cry, hu-hu, mga ganon. Si Lord, mahal po kayo. Hindi ka iiwanan ng Panginoon. Ang Diyos, ang pag-ibig ng Lord, hindi kumukupas. Amen? Malalaman niyo po ang isang alahas. Pag ito ay tunay, malalaman niyo po kung bakit. Kung paano?
kapag inisnatch po sa Divisoria. Tunay yan. Kasi po ang mga snatcher, alam niya ang peke, alam niya ang tunay. Amen? Ang alahas po, malalaman po natin, pag nag-paid po siya, pag nangupas, ibig sabihin, peke yan, gawang rekto. Pero kapag yung alahas mo galing sa umping, dun sa loob-looban ng umping, at may karat-karat yan, Singapore man yan, Saudi man yan, o kung ano naman, hindi yan mangungupas. Tunay yan, may halaga yan. Amen? So, gano'n ang pag-ibig ng Lord. Ang pag-ibig ng Lord, hindi siya kumukupas. Kung nangako siya rito sa harapan mo, di ba na, anak, revival pa, narinig mo pa yung boses ng Lord. Lord, anak, mahal kita. Salamat sa pag-ibig, Lord. Nung dumating na yung mga ilang panahon, parang piling mo, Lord, andiyan ka pa, Lord. Kung nandyan ka, pakigalawang baso. Mga ganon-ganon. Alam mo, ang pag-ibig ng Lord, hindi siya kumukupas. Akala mo lang wala ang Panginoon, pero nandyan siya. Ikaw lang ang nawala sa Kanya. Ang Lord hindi bumibitaw sa atin. Tayo lang ang bumibitaw sa Kanya. Bakit? Kasi gusto mong gawin yung sarili mo. Gusto mong gawin yung gusto mong gawin sa sarili mo. Ayaw mong ililid ka ng Lord sa mga bagay-bagay. Gusto mo ikaw ang nasusunod. Okay? Ang pangako ng Lord, gumuho man ang bundok. Yan yung mga yan yung mga pangako na dapat natin panghahawakan. Hindi yung mga pangako na binitawan. Minsan, tayong mga magulang. May mga anak po kasi akong aso. 5 po ang aking aso. Kayo pong mga magulang, sige po, kayo na lang. Wag na nga ako. Kayo pong mga magulang, pag nangangako po kayo sa anak ninyo, tuparin nyo po. Kasi nagsisimula po ang broken-hearted ng isang anak, ng isang tao sa family. Noon, sabi sa akin ng tatay ko, anak, bibilang kita ng ganito, ganyan. Tapos pag uuwi yung tatay ko, sisingilin ko. Kala ko bibilan mo ko ng ganito. Wala pa eh. Minsan tayo mga magulang, nangangako tayo sa ating mga anak ng bagay-bagay na ibibigay natin sa kanila. Tapos, hindi natin ginagawa. Tayo pa mismo ang nagiging sanhi kung bakit sila nagkakaroon ng broken-hearted. Kaya kung wala tayong ibibigay, sabi natin wala. Huwag tayo mangangako kung hindi natin kayang ibigay. Amen? Sabi po rito, sa Isaiah 43:2, sabi po dito, kapag dumaan ka, paborito tong kantay, di ba? Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. Ang tanong, ba't ka kasi dumaan sa apoy? Yun ang tanong. Di ba? Sino tayo may mga kaibigan na sasabihin, may lakad tayo. Punta tayo sa ganito, mag-prayer and fasting tayo. Sa ganitong araw. Tapos dumating na yung araw, ang dami ko nang ginagawa. Maglalaba ako. Meron kaming lakad ni ganito, meron kaming lakad ni... May sakit. Kahit hindi masakit ang ulo, masakit ang ulo ko. Diba? Nagkakaroon na ng sakit. Yung mga ganong klase ng kaibigan na inaasahan mo, pero wala sa'yo, o yung ganong klase ng tao na inaasahan mo, pero wala sa'yo pag dumating na yung time. Kasi ganun kami ng kaibigan ko si Janice. Si Janice na yung ginano. Kasi siya lang kaibigan ko sa mundong ito. Wala akong ibang friend. Si Janice po, sabi, lagi pong napupurnada yung lakad namin dahil sa akin. Sabihin ko, sige, alis tayo, mag-antipolo tayo ng ganitong araw. Tapos parating ng Sabado ng gabi, napasarap ako ng tulog. So hindi kami natutuloy. So laging ako ang dahilan. Pero minsan siya rin. Pero ang Lord, hindi siya kahit nangako siya eh. Nangako siya kay Abraham sa mga ninuno natin, yung pangako yun hanggang ngayon nasa atin. Amen. Pinanghahawakan niyo po ba yun? Pangako ng Lord sa ating buhay na walang hanggan ngayon nasa atin yun. Ang sabi ng Lord, dumaan ka man sa malalim na tubig. Kung dumaan ka sa malalim na problema ng buhay mo, sasamahan ka niya. Kung piling mo wala kang kasama, nagkakamali ka. May multo dyan. Kasama mo ang Lord. Alam niyo po ba nung dumating yung point na isa sa mga problema sa life ko na talagang nag-break ng heart ko, yung sa kapatid ko. Sa kapatid ko nung nawala yung aking kapatid. Kasi feeling ko talaga, wala akong brother and sister, nag-iisa lang kasi siya eh. Feeling ko that time, lahat ng obligasyon para sa kanya, ako ang gagawa. Nanalangin ako sa Panginoon habang naglalakad ako hindi pala ako naglalakad. Nakasakay ako sa FX, galing ako ng Las Piñas. Nagpipray ako, Lord, wala akong ipon. Lord, wala pa akong sahod. Lord, ako kasi yung tipo ng taong kahit mamatay na, hindi nangungutang. Kaya galit na galit sa akin yung ate Aulin ko kasi lagi siyang pinambabala ko. Kasi mahiyain po. Makapal po talaga ang mukha ko, ngayon lang, pero mahiyain po talaga ako. Kahit mamatay na ako sa gutom, hindi talaga ako nangungutang. Sabi ko, Lord, wala akong ibang source of income ngayon. Kasi siyempre kapag namatayan ka po, masakit na sa dibdib, masakit pa sa bulsa. Totoo po yun.
'Di ba? Tapos yung pagkamatay po ng kapatid ko, hindi siya normal. Abnormal po kasi yung kapatid ko. Ano siya, nabaril ng pulis. Kasi yung kapatid ko napakabait. Pumunta pa kami sa, dinala nila sa mamahaling funeral yung kapatid ko. So, ang inaano agad sa akin, 25, freezer pa lang. So, 25, sabi ko, Lord, 25. Buti ko 25 pesos lang to. Sabi ko ganun. Wala nga ako kahit isang kusing na ipon eh. That time talagang umiyak ako sa Panginoon. Pero, alam niyo po, binigyan ako ng kapayapaan ng Lord. Ang payapa ng kahit nagbimighati ako, pero nakakaramdam ako ng kapayapaan sa loob. Yung pala gumagalaw na si Lord. Di ba? Yung sa loob ng church, ang ating mga kapatiran, gumagalaw. Hinipo ng Panginoon, di ba? Tinulungan ako mula sa ulo hanggang sa talampakan. Salamat po, SLC, di ba? Tinulungan nila ako. Mga hindi ko ina-expect, talagang dumating ang dagsa ng tulong. Alam niyo po na ipalibing yung kapatid ko na talagang hindi ko naramdaman na mag-isa ako that time. Diba? So, ganun ang Lord kapag kumilos ang Panginoon, hindi mo mararamdaman na nag-iisa ka. Lagi mong nararamdaman may joy ka sa loob, may kaligayahan ka sa dibdib mo. Hindi mo alam kung bakit nangyayaring ganito. Maraming problemang dumarating pero nakangiti ka. Tapos, dadaling ka na, nakatali ka na ng puti, nakadadaling ka na sa mental. Diba? May kapayapaan ka. Payapa ang buhay mo kahit dumaan ka man sa mga pagsubok na hindi mo inaasahan. Sabi po sa Panaghoy, 3:22-23, wala po ata dyan. Sabi rito, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi magmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. So, ang pag-ibig ng Lord para siyang tuwing umaga. They are new every morning, sabi nga sa kanta, ang pag-ibig ng Panginoon. So, kung nakakaranas ka na ano mo sa sarili mo na, Lord, parang wala ka naman, parang hindi naman totoo ang iyong salita. Kapatid, manalangin ka sa Kanya, lumapit ka sa Kanya, bumalik ka sa Kanya. Kasi nandun tayo yung first love mo na wala eh. Yung first love natin sa Panginoon na wala, hindi mo nararamdaman ang Panginoon. So bumalik ka lang sa Kanya. Sabi ng Lord, kumatok ka lang, ang Lord ba lang kumakatok ako sa iyong pintuan, pagbuksan mo lang ang Panginoon. So minsan nabibingi tayo sa mga paligid, kung anong meron tayo sa paligid, nabibingi tayo. Hindi natin naririnig ang katok ng Panginoon sa buhay natin. Kaya tayo nakakagawa ng bagay na hindi kanais-nais sa Panginoon, nalalayo tayo sa Kanya, ibig lumapit tayo. Akala mo minsan kaya mo na lahat eh. Kaya mo nang gawin ang lahat, pero ang totoo, wala pang sinong tao ang kayang gumawa ng bagay na gusto niya rin sa mundo. Kahit yung pinakamayamang tao. Kahit nga yung si Henry C. na pinakamayaman dito sa Pilipinas, isa sa pinakamayaman, hindi niya nga yung buhay niya, di ba? Hindi niya na-save yung life niya. Namatay pa rin siya. So, walang makakakontento sa buhay na meron ka dito sa mundo, kundi ang Panginoon lang. Amen? Sabi po basa na po natin yung Isaiah. Okay, sa ating pong konklusyon, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi nakabase sa kung sino tayo o kung ano ang ating nagawa, kundi kung sino siya. Dito sa church, kung pastor ka man, leader ka man, council ka man, o member ka man, o ano ka man, hindi yun hindi naka-base, hindi nakatingin ng Lord doon sa mga ginagawa mo. Kaya nga nagkaroon tayo ng isang Martha, ng isang Maria sa Bible, kasi nga ang gusto ng Panginoon, nakapokus ka lang sa Kanya. Hindi mahalaga sa Kanya yung marami kang tinulungan, marami kang ginawa. Hindi mahalaga sa Kanya yon. Although nagmamatter yon, pero hindi siya doon nakapokus. Nakapokus ang Lord anong relasyon meron ka sa Panginoon. Kung ang relasyon mo sa kapwa mo maayos, tapos sa Lord magulo, yun ang mahirap. Kasi kapag ang Lord ang kalaban mo, sino ang kakampi mo? Si Satanas. 'Di ba? So wala kang puwang sa lugar ng SLC. Amen? Sa Efeso 1:4, bago pa likhain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya po tayo narito, kaya po ako nandito dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Amen?
Dahil sa pag-ibig ng Lord, kaya tayo nakakatayo sa kanyang presensya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya mo mahal yung katabi mo. Dahil sa pag-ibig ng Lord, kaya ka humihinga. Hindi dahil sa pag-ibig mo sa Diyos, kundi ang Diyos ang umibig sa atin, kaya tayo nandito ngayon. Amen po? Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Ate April.